magpuri at magalak sapagkat isinilang na ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito'y ipinahayag ng mga anghel sapagkat ang anak ng Diyos ay nagpapahayag ng kaligtasan. At sa pag-ibig ng Diyos, dapat ay magalak ang sangkatauhan sapagkat ipinakita ng Panginoon ang kapatawaran, pag-asa at kaligtasan. Kaya ikagagalak ang kaganap at nangyayari ito. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Pasko na ang kaunawaan sa marami, ang Pasko ay kapanganakan ni Kristo. Ang Pasko ay hindi lang basta kapanganakan ni Kristo, kundi ang ibig sabihin ng Pasko o Christmas, nang ibig sabihin Christ has been sent, o naipadala na ang tagapagligtas bilang isang regalo sa lahat ng sangkatauhan. Kaya kung naipadala na ang regalo ng Diyos, tayo bilang mga mananampalataya, wala tayong ibang dapat gawin kundi tanggapin ito. Wala tayong ibang dapat gawin kundi tanggapin si Kristo. Kaya bilang pagtanggap kay Kristo ay ang pagsunod at pagtanggap din natin sa kanyang kalooban. At ano ba yung kalooban at utos ni Kristo? Ano yung kalooban at utos ni Kristo? Sapagkat kung hindi natin masunod yung kanyang kalooban, yung kanyang utos, ito'y sumisimbolo at sumasalamin na hindi natin tinanggap si Kristo sa buhay natin. Kaya sa pagtanggap sa Kanya ay ang pagsunod din sa Kanyang kautusan. Ano yung utos ni Kristo? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kaya sa kautusan na ito, ipinapahayag ng ating Panginoon na ang utos ni Kristo ay magbibigyan sa ating lahat. Kaya sa selebrasyon ng kanyang kamanganakan at simbolo ng pagtanggap sa kanyang pagdating, ay tayo ay magdiwang sa araw ng Kapaskuhan ng may pagmamahalan. Amen. Hindi dapat natin ipagdiwang ang Pasko sa mga material na bagay. Na minsan, ay ginagamit pa natin ang Pasko upang magkaroon tayo ng rason para mag-inom. Inom tayo kasi Pasko. Inom tayo, Pasko ngayon. Hindi dapat gano'n. Hindi gano'n dapat sa regulasyon. Magkaroon ng party-party kasi Pasko. Noong nakaraan, ang daming sayawan doon. Sunod-sunod. Sayawan dito, sayawan doon. Christmas party dito, Christmas party doon. Kainan, inuman, exchange gift, kasi Pasko. Tapos, mamasko tayo kasi Pasko. At pag binabigyan, magatampo. Magasama ng loob. O mamasko, mga inana, mamasko kayo mga anak. Pag binigyan ng 20, magagalit yung nanay. So, yung konseptong ganito ay hindi yung konsepto na nais ni Kristo. Kundi yung konsepto ng kanyang kapanganakan ay konsepto ng pag-ibig. Kaya nga, yung lahat ng utos
ay sinamarize ni Kristo sa dalawang bahagi. Kaya sa pagdiriwang na ito, dapat sa atin ay ipagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan ng may pag-ibig. Ano yung pagdiriwang ng may pag-ibig? Una-una, pagpapatawad. Si Kristo itinanganak para saan? Para tayo patawarin ng Diyos, sapagkat sa kanyang kamatayan, tayo tinatawad. Sa kanyang pagpapakasakit, tayo tinatawad. Si Kristo ang dahilan kung bakit tinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya una-una, sa selebrasyon ng ating Kapaskuhan, o sa pag-celebrate natin sa Kapaskuhan, ang una-una ay pagpapatawad. Lahat ba'y nakapagpatawad na? Mga rolling kasi Pasko, patawad. Kaya tuloy yung iba, kapag malapit ng Pasko, hindi na alam kung saan magatago. Naku, ang Pasko, mga inanak. Yung iba nag-i-stress kasi walang pabiling notibilya, walang pabiling regalo, walang pabiling bagong damit. Nai-stress. Walang pangpamalingki. Yung iba, nagapanik buying na. Yung iba, nagapanik lang. Walang buying. Walang pambili. Kaya, marami sa halip na maging masaya, nalungkot tuloy. Alam mo kung bakit? Kasi kinain na ng sistema. Kinain tayo ng sistema ng lipunan na ang Pasko ay pagdiriwang ng gastos. Sinong nag-loan sa card? May panghanda lang. Kaya 2025, kasalubong sa bayarin. Nag-loan sa card na. Kailangan bongga yung Pasko. Kailangan may handa kasi yung anak ko napistahin ng Marinduque pauwi. Kailangan may handa. Parang hindi na natin in-anticipate na sino ba yung dumating? Sino ba yung may birthday? Sino ba yung celebrate? Sino ba yung may pagdiriwang? Sino ba yung may kaarawan? Lahat nakatuon doon sa mga material na bagay, lahat nakatuon sa komersyo. Kaya tuloy, nakakalimutan yung ano ba yung talagang diwa ng Pasko na dapat natin i-celebrate. Kaya minsan tuloy, okay lang. Okay lang hindi magkaibigan. Okay lang hindi magkaibigan. Basta may handa. Ano po? Ano ngayon kung ako lang mag-isa ang kumain ng suman? Ang importante may handa. Kaya minsan, abala-abala tayo sa pagluto. Okay lang naman yun. Pero kung yung pag-celebrate naman ay ikaw kahirap natin, diba, nagpasko ka lang, nagkaroon ka pa ng utang. Kasi yung inaanak na yung mga iba namang inaanak, hindi pwedeng hindihan. Ano po, basta pag Damasko, hindi pwedeng hindihan. Kasi magagalit yung nanay. Naturo tayo komersyo, naturo tayo material na bagay. Kaya tuloy nawala yung kagalakan. Nung ipinanganak si Kristo, nagkaroon ng kagalakan yung buong langit. Pati ang mga anghel umaawit ng papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inanulugtan niya. Sapagkat nagdiwang ang buong kalangitan sapagkat dumating na, isinilang na at ipinanganak na ang pag-asa ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, makita sana natin na ang Pasko ay pag-asa. Maramdaman sana natin na ang Pasko ay pag-asa. Pag-asa sa lahat saan. Pag-asa na muling maayos yung relasyon nasira dahil sa hindi magandang ugnayan. Pag-asa na makakaahon sa kahirapan.
pag-asa na magkaroon ng maayos na pamilya dahil nagkawatak-watak sa hindi maayos na pagkakaintindihan. Ang Pasko ay makita sana natin na isang pagkakataon at pag-asa na tayo'y magkaroon ng kaginawaan sa buhay. Pero ngayon, ang nangyayari, marami na ang nagsasabing parang hindi ko na feel yung spirit ng Christmas. Parang hindi ko na nararamdaman yung diwa ng Pasko. Kasi walang kwarta. Parang hindi ko na nararamdaman yung liwanag ng selebrasyon. Kasi walang nagbigay ng papasko. Napakalungkot ang konsepto ng Pasko ngayon, mga kapatid. Pero sana maunawaan at maintindihan natin na ang konsepto ng Pasko ay ginawa ng Diyos upang bigyan tayo ng pag-asa. Ang konsepto ng Pasko ay ginawa ng Diyos upang buhayin ang pagmamahalan sa isa't isa na namayapa dahil sa pride ng tao. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na maintindihan at maunawaan natin ang tunay na kabuluhan ng Pasko upang ang ating pagdiriwang ay magkaroon din ng malalim na kabuluhan. Hindi yung walang humpay na party-party, inuman, sayawan, kainan, ano pa, ano mga ginagawang parlor games, mga exchange. Tapos nag-away pa doon sa exchange kasi kanyang dinala balde, ang tinangga natanggap tabo. Lugi ako, lugi. 15 lang yung tabo, 30 yung balde ko. Nasalit na rin yung saya. Sumama na tuloy yung loob. Kaya lugi pasulta. Hindi na nagkainitan. Mga magkumari, nag-away na. Kasi yung kanyang anak, binigyan na ng paitilinan. Mga mari, nag-away na, nagkatamaan na ng loob. Kaya mga kapatid, yung ating kaisipan, huwag natin ilagay doon sa mga pinausong komersyalismo sa araw ng Pasko. Kundi ilagay natin sa pananampalataya. Sapagkat ang may birthday, si Kristo, ang ipinanganak, anak ng Diyos. Kaya ipag-celebrate natin na may pananampalataya. I-celebrate natin na may pagpapasalamat sa Diyos. Hindi pagpapasalamat sa anumang bagay. Di na nga nakapagsimba, lasing pa. Amen. Paano matalab yung biyaya ni Kristo? Tapos mahiling sa Diyos, gusto ko pagpalain sana. Ay paano pagpalain? Walang koreksyon sa Diyos. Kaya unahin natin, okay lang naman mag-inom sa Pasko. Nakapagsimba na, okay na yun. At least nakakapagpasalamat ka na sa Diyos. At least nakikisa ka na sa banal na Eucharistia na itinalaga para pasalamatan ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang pagdating ay kaligtasan nating lahat. Kaya nga, we must celebrate the Christmas with solemnity. May pananampalataya, may banal na Eucharistia, may banal na misa, hindi puro parte-parte lang. Ano po? Hindi puro papasko yung hinahanap. Yung iba,
Siguro yung iba, ready na mamasko. Pero ang tanong, ready na ba din magpatawad? Ready na ba din magmahal? Ready na ba din ayusin ang pamilya? Kaya mga kapatid, unawain natin na ang pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang ng pagmamahalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan ng likha ng langit at lupa at ang lahat ng nagigit at nagigitikan. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sa pamamagitan na yung ligang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan ay nanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak siya ni Maria Virgen at naging tao. Ipinako sa krus siya lang alam sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpagkasakit ng matay sa libing at muling nabuhay sa katong araw sa katong ng mga kasulatan. Umakyat sa tuklok sa kanan ng Ama. At muling karating ng maluwalhati upang hukuman ang mga buhay ng mga patay at ang kariyan ni walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoong tagapagbigay ng buhay na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya ng maluwalhati kasama ng Ama at Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Nanaalag tayo sa Iglesia Banal, Katolika at Apostolika. Niwala tayo sa binyag sa pagpatawad ng masalanan. At nahintay natin ang uling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na gabing ito, napagulitan natin sa kapanganakan ng tagapagligtas ng sanlibutan. Ipanalangin natin ang mga pangangailangan natin at ng buong sangkatauhan. At ang ating pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming ilaw, ating pong ulitin. Para sa buong pamayanan ng mga mananampalataya ng nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus, naway maghari ang kapayapaan ng gabing ito sa kanilang buong buhay, manalangin tayo. Para sa Obispo Maximo Joel Corrales at lahat ng mga pinunong espiritual sa buong daigdig, naway mapabuklod ng kanilang pamumuno sa ngalan ng Diyos ang lahat ng tao sa tapat na pagtutulungan at pagkakaisa, manalangin tayo. Para mabansang nakararanas ng digmaan, naway sa kanyang pagsilang, maangkay sila ni Jesus tungo sa pagwawakas sa mga pagsihirap na bunga ng digmaan, manalangin tayo. Para sa ating pamilya at lahat ng iba pang pamilya sa ating parokya, tayo naway maging laging handang tumulong, magpatawad at magmahal sa isa't isa, manalangin tayo. Lahat ay maaatoy ng kapansanan. Maging sentro na sila ng atensyon at kalinga ng buong daigdig. At may tayo nawa ang mga institusyong nakalaan sa pagtulong sa kanila, manalangin tayo. Para sa atin ngayong taon ng jubileo, talakasin mo nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming ilaw. Magsuopo po ang lahat. Ngayon, dadako po tayo sa pag-aaral po ng ating Revival Ministry.